Diyan sa kay Romualdez ay may ano ho ba ito sa pwedeng i-impeach kay Romualdez para maalis sa siya pwesto bilang speaker? Alam kong krimen yan crime. Both punishable sa revised penal code at saka dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung pagtatanggal ng speaker, depende rin yan sa presidente. Pag ginusto ng presidente na tanggalin yung speaker, sandali lang yan. So ibig Susunod sabihin, naman lahat ng kongresista dyan so ibig sabihin pala kahit na may kaso na, kung ayaw pa rin tanggalin ng Pangulo, okay pa rin pala, no? Etong maipapataw hubang kaso kay dito sa mga congressman na to, lalo na dyan sa kay Romualdez ay may ano ho ba ito sa pwedeng i-impeach kay Romualdez para maalis sa siya pwesto bilang speaker? Yung pagtatanggal ng speaker, depende rin yan sa presidente. Pag ginusto ng presidente na tanggalin yung speaker, sandali lang yan. So ibig Susunod sabihin, naman lahat ng kongresista dyan so ibig sabihin pala kahit na may kaso na, kung ayaw pa rin tanggalin ng Pangulo, okay pa rin pala, no? Boss Dada. Sundan ko lang yung tanong ni Kong ni Jay, no? Kasi nabanggit niya na pwede siya matanggal as speaker. Pero ang concern ng taong bayan dito, para kasi nagiging unfair. Dahil pwede nating matanggal ang vice president through impeachment. Ito ay hindi lang pagiging speaker, pero meron ba tayong paraan? Kasi wala sa batas to, alam ko itong pwedeng ma-impeach as congressman. Nang sa ganun ay siya hindi na rin makatakbo sa susunod. May paraan ba tayo? Pwede po yan yung sa kaso niya sa husgado. Okay. Pag nagdesisyon ng korte na may kasamang perpetual disqualification from holding public office, talaga hindi na siya pwedeng tumakbo. Tapos itong nabanggit ninyo, hingi ko lang inyong komentaryo dito kasi nabanggit nyo ang totoong hero dito ay si Congresswoman Kimbo. Dahil siya ang naglaglag. Dahil tinatanggi nila may blank items, ito si Kimbo parang nadulas. At binanggit niya meron talagang blank items. Ngayon, sa inyong nakikita dyan, hindi ba napapagalitan ito ng mga congressman o ng BICAM or ni Speaker, itong si Kimbo? Ewan ko lang pero mabigat yung statement ni Congresswoman Kimbo na yun. Kasi sa rules on evidence, declaration against interest yan. Mabigat yung yung epekto. Ano po bang ine-expect natin, Congressman Alvarez, after po nitong sa Sandigan Bayan, kung makahanap po ng probable cause ang Sandigan Bayan, ano po yung mga susunod pa pong hakbangin? Kung makahanap ng probable cause, ang ombudsman, isasampa sa Sandigan Bayan yan. And from there, magkakaroon ng hearing. May trial. Okay. Tapos kung mapapatunayan po, saan po gaganapin yung hearing na yan? Sa regular na korte na po? Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan. Opo, kasi ang concern po ng mga kababayan natin ngayon, pagka nasa gobyerno kasi, tapos napatunayan na may kasalanan, hindi naman nakukulong. Kasi meron ding isang nakaraan lang na dinesisyonan ang I think ang ombudsman din yung kay dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista, tapos inapil lang niya. Pwede po bang mangyari yun sa kaso na ito kung halimbawang mahatulan ng guilty itong si Speaker sa kaso niya? Pwede niya i-appeal sa Supreme Court yan. So ano pa din? Niya yan. So yun pa din ang natin dito mga partner, kasi yun nga yung concern ng mga netizens natin dito na kapag nasa kapangyarihan nahatulan na hindi pa rin nakukulong, pero available naman kasi sa lahat yung ganong option. And Coach Oli, meron ka pang additional? Sundan ko yun, kung kasi sinampahan ng kaso, so may kaso. Pero ako hindi abogado, hindi ko po alam kung dapat siya magbitaw
magbitiw. Pero, delikadesa, may kaso ka eh. Hindi ba dapat na mag-inhibit itong si Speaker bilang Speaker or Congressman? Sa ibang bansa, lalong-lalo na yung Japan, Mhm. ay talagang may delikadesa sila doon at mayroong hiya. Mhm. Eh dito sa atin, hindi uso yung hiya eh. Hindi rin uso yung delikadesa. Kahit na na-convict na, tuloy pa rin. Mhm. Pero ito pong mga blank items na ito, Speaker. Noon po bang kayo Speaker of the House, na-encounter niyo po ba ito? Meron po bang mga ganitong issues noong panahon ninyo? Ay hindi ho tayo nagkaroon ng ganong kalakas na loob para gawin yan. Dahil alam kong krimen yan crime. Both punishable sa revised penal code at saka dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero isang isang tanong pa, napapansin po natin na parang pati yung sagot ng Malacanang hindi tugma doon sa totoong issue. Ano po ang opinion nyo doon, personal? Pagka ganyan, kung hindi yun ang tugma yung sagot, ibig sabihin, merong nagsisinungaling sa kanila. Kasi kung katotohanan ang pag-uusapan natin, consistent po yan. Jay? Eto nga, idagdag ko na lang din to kung Alvarez. Alam naman natin na si Zaldico ay umalis na bilang at ipinalit si Kimbo. Hindi ho ba kapag kung sakali ho na may pataw yung kaso na yan sa kanila, baka sabihin o baka ituro ni Zaldico na si Kimbo ang may kagagawan yan. Baka magkaroon po ng turuan at magkaroon ng deny dyan sa nangyaring na yan. Ayan, hindi malayong mangyari yan. Mhm. Hindi malayong mangyari yan kasi siyempre kanya-kanyang gagawa ng depensa. Ngayon, sa paggagawa mo ng depensa, pwede mo ilaglag yung kasamahan mo. So yun ang dapat nating antayin dito, yung magkalaglagan na rin talaga sila. No? Actually, Sa ngayon pa totoo lang, nagtuturo na eh. Kasi sinisisi sa technical team yung nag-fill up eh. Gano'n na yun eh. So, Ito bang mga Kasi kung- technical group na ito, kung mga kongresista rin ba ang mga ito? Hindi. Yung pagkaraniwang staff namin dyan sa Congress. Ngayon, kung napapansin nyo, ang unang naghugas ng kamay at nilaglag, itong Malacanang, nilaglag kaagad nila yung House of Representatives. Mhm. Sabi, hindi kami may kasalanan dyan, yung House. Ginawa naman ng House of Representatives sa pamamagitan ni Congresswoman Kimbo. Umamin. Una niya nilaglag yung technical staff, yung technical working group. Mhm. Na sila may gawa niyan dahil authorized sila na gawin yung corrections. Pero sa totoo lang, ang correction lang na pwede nilang gawin, yung grammatical error, Mhm. yung typographical error, hindi po pwede yung 0. Lagyan mo ng numero, let's say 1 or 10 or 100. Hindi po pwede yan. Mm. Meron akong nadinig sa press con nyo at kung tama ang aking pagkakaunawa, hindi ma-produce itong enrolled bill. Yes, enrolled bill. So kung wala itong enrolled bill, possibly na ang talagang mag-overflow ito at si Presidente rin ay may problema dito. Mukhang kanina, nalaman ko na parang nilabas na yata nila yung enrolled bill. Nandun daw sa library. Kaya ko naman sinabi kasi yung una na walang enrolled bill dahil matagal na ako nag-request, official request, para bigyan ng kopya ng enrolled bill. Wala pong binibigay sa akin. Ngunit kanina nalaman ko, nilabas na nila sa library ng Kongreso. Ngayon, biglang natakot siguro dahil mabubueltahan ng Presidente.